Magandang gabi po sa mga patuloy na sumusubaybay po. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Ito po sa San Mateo Rizal, Ambituan. At announcement po, every Sunday po kami po ay Book of Luke, beginning chapter 9 of verse 18. 9 o'clock po kami pag Sunday. Pag kayo po libre at malapit lang po kayo sa amin, this coming Sunday po ay communion po kami. So sana makasama namin kayo, maka-fellowship namin kayo. At ngayon po ay Old Testament, chapter 12, verse 1 to 24. Medyo maikli lang naman po yan, hanggang 13, verse 1 to 7. So, ililista lang po, ibabanggitin lang po yung mga hari na tinalo ni Joshua. The rest, yung mga nasa unahan, tinalo nila Moses, yung sa may tinatawag na Transjordan area, at pagtawid ng Kanaan, si Joshua naman yung ginamit ni Lord. So we study the Bible, book by book, chapter by chapter, verse by verse. Expository preaching po, inductive Bible study, yung method. So please join us po mga kapatid. Okay, let's pray. Diyos Ama, kami po ay nagpapakumbaba at dumudulog sa iyong harapan. Kami po ay lumalapit at nagnanais, Lord, na makadinig at matuto ng iyong mga salita. Ang mga kasaysayan na nakaraan sa buhay ng mga Israelita na siyang aming isa sa mga pinagbabatayan ng pananampalataya kung paano po sila sumusunod, tumutupad, ay pinakikita mo rin kung paano sila sumusuway na may kalakip na pagpapala sa pagsunod at sumpa naman kapag sila ay sumusuway. Kaya ang mga bagay na ito ay bibigyan ng halimbawa sa amin upang matuto kami, Panginoon, sa buhay namin. Ngayong kami ay ganun din, nananampalataya kami sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, at Diyos at Ama ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, Ama. Tinatas namin ito. In Jesus' name, pray. Okay, so the reclamation of the promised land. Sana po, okay po yung audio or clear po yung audio sa inyong lugar. Paki-message na lang po ako kasi last Sunday daw po parang malabo, mahina. So please give us o ma-inform nawa ninyo kami kung okay po yung audio. So mga kapatid, chapter 12 na po tayo ngayon. Kung babalikan natin ang lahat-lahat ng mga tagumpay ni Joshua at ng mga Israelita, beginning chapter 6 pa ho, hanggang chapter 11 ay nagsimula silang sakupin. Una yung Jericho, yun ang unang bayan, city, Jericho. Pangalawa ay, at sunod-sunod na po, in chapter 10 hanggang 11, napakarami po no, siksik sa labanan. Siksik sa mga hari na pinatay nila Joshua sa labanan, na sinakop ang mga lugar. Ngayon po ay isa-summarize po lahat yung mga hari na tinalo nila, yung lugar na nasasakop ng hari na tinalo nila. Doon pa sa Transjordan area, nakasama pa si Moses hanggang sa pagpasok sa land of Canaan na si Joshua na po yung nagpatuloy. So, ngayon po ay yun ang ating pag-aaralan. So, siguro kung sumusubaybay po kayo, please follow my YouTube channel na lang po. Na pinapasok ko po sa YouTube channel ko po yung ibang teaching para hindi po mawala. Sa Facebook page po kasi parang isang buwan lang napapalitan na po yon, nabubura na.
So, sa mga sumusubaybay, please follow my YouTube channel. So, yun lang po. Ginagamit ko po pansamantala yung account name ko po para sa pagpapahayag ng salita ni Lord. Pero ang church po namin ay Jesus Said Ministry Church po. Doon lang ako gumagamit ng aming live, tapos ipinapasa ko rin po sa Jesus Said. Sige po. So, ang ating study, verse 1 ng chapter 12 hanggang 6. Sasabihin po dito ni Joshua yung mga tinalo ni Moses. 2 hari po ito. Pero napakarami po ng kanyang nasasakupan. And then verse 7 hanggang verse 24, yung mga nasakop naman ni Joshua sa loob ng Kanaan. So wala na po si Moses dito. And then chapter 13, verse 1 to 7, yung mga natitirang bayan o cities, lugar na hindi pa nasasakop. Sige po. Verse 1. Nag-pray na ako, di ba? Sabi po dito mga kapatid, Josue 12 verse 1, ang mga ito ang mga hari sa lupain na pinatay ng mga anak ni Israel at inangkin ang kanilang lupain sa kabila ng Jordan, sa dakong sinisikatan ng araw, eastern part. Kasi doon po sila tumawid from Jordan, tawid sila ng Jordan River, doon sila galing patawid po ng Kanaan. Okay, sabi rito, sa dakong sinisikatan ng araw mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon at ang buong Araba na dakong silangan. Verse 2, si Sihon na hari ng Amoreo na nakatira sa Hesbon ay namuno mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon at ang gitna ng libis at ang kalahati ng Gilead hanggang sa ilog Jabok na hangganan ng mga anak ni Amon. So itong mga lugar na binanggit dito ay lugar ng mga Amoreo, ng hari ay si Sihon. Hanggang sa boundary ng mga anak ni Amon. So ang lugar na yon, Hesbon, Aroer, Gilead, Jabok. So mga kapatid, tinalo po nila ito. Kung maalala po ninyo, kung babalikan nyo lang po yan, sa Book of Numbers, Aklat ng Bilang, chapter 21, verse 21 to 32, binanggit po doon kung paano po tinalo ng mga Israelita. Actually, si Sihon po ay hindi naman pa nakaplano sa labanan, but bilang Amoreo, kasama po siya. Kaya lang, kung babasahin niyo po yung Book of Numbers 21, verse 21 to 32, nagpadala ng sugo si Moses na makikiraan lang sila. Kasi marami namang Amoreo sa lugar ng Kanaan. Marami pang Amoreo na I believe na isa sila sa yung mga Amoreo, yung mga Amorites na nasa loob ng Kanaan, baka yun ang mga kalaban. Kaya lang, ayaw palagpasin. Sabi nga ni Moses, dadaan kami. Kung kami man ay iinom, babayaran namin yung tubig na nainom ng mga tao. At kung meron mang kumain ng trigo, parang ganun po, no? Babayaran na lang namin. Basta makikiraan lang kami, hindi sila makikipag-away. Kaya lang, along the way, inambush po sila ng mga taga-Amoreo, ang mga Amorites, sa pamumuno ni Sihon. Siyempre po, lumabas pa mga Israelita, natalo po nila ang mga Amoreo, napatay po si Sihon. Sa verse 3, si Sihon, verse 3, at ang Araba hanggang sa dagat ng Sinerot, patungong silangan at sa dakong Bet Jesimot hanggang sa dagat ng Araba, sa dagat na Alat, patungong timog sa paanan ng mga libis ng Pisga at hangganan ni Og. Okay. So dito, maaari, parang hindi naman pumasok sa mga Amonita, pero yung mga nabanggit dito, Araba, Sinerot, patungong silangan, excuse me, Jesimon, mga sakop pa rin po ito ni Sihon.
Excuse ah. Biglang nangati yung ano. Sakop pa rin Onesiman yun. Ngayon, verse 4, papasok dito si Og. Okay? At ang hangganan ni Og na hari ng Basan sa nalabi sa mga Repaim na nakatira sa Astaroth at sa Edrei. So si Og din ay mapapatay din po ng mga Israelita. Verse 5, at namuno sa bundok ng Hermon at sa Saleka at sa buong Basan. Si Og po ay king of Basan. Hanggang sa hangganan ng mga Geshureo at ng mga Maakatita at ng kalahati ng Gilead na hangganan ni Sihon na hari ng Hesbon. Pag binasa niyo po yan, magkarugtong lang po yan from Numbers chapter 21, 33 to 35. Magkasunod po sila. So, pati si Og po ay pinatay po nila. Verse 6, pinatay sila ni Moses na lingkod ng Panginoon at ng mga anak ni Israel. At ibinigay ni Moses na lingkod ng Panginoon na pag-aari ng mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases. Okay, nag-request po ang mga anak ni Jacob, itong mga anak ni Ruben, at mga anak ni Gad, kung tawagin ay Gadites o Gadita at Rubenita, at yung kalahati ng lipi ni Manases na sila na lang yung mag-aangkin ng lugar na yon, na lugar na pinagharian ni Sihon at saka ni Og. So, napakalaki po ng nasasakop po ng mga hari na ito. So, pinamana po ito ni Moses sa dalawang tribo at kalahati ni Manases. So, malaki po yung lugar na ito. Actually, si Og po, king of Bashan, ay meron siyang 6 cities, 45 cities. Matataas na pader. Balikan na lang po ninyo yung Deuteronomy 3, verse 4 to 5. Anim na po na cities, napakalaki po para ganun lamang sakupin ng Israel. Pero sinakop po yon at napunta po yon sa mga anak ni Israel. Sa 3 tribo, actually 2.5. At ngayon ay pinamana po ni Moses. Now, verse 7 hanggang verse 24, ito naman yung mga hari na tinalo ni Josue. So, alam niyo naman po siguro istorya na hindi po nakarating si Moses sa Promised Land dahil sa isang kasalanan na pag-disobey niya sa Diyos, sa pinaubayan na lang ni Lord, kay Joshua ang pagpasok sa Promised Land. Sa verse 7, ang mga ito ay ang mga hari ng lupain na tinalo ni Josue at ng mga anak ni Israel sa kabila ng Jordan, na dakong kanluran mula sa Gaal-Gad, ng libis ng Lebanon hanggang sa bundok ng Halak, na paahon sa Seir, at ibinigay ni Josue na pag-aari sa mga lipi ni Israel ayon sa kanilang pagkakabahagi. Okay. So si Joshua na po ang namuno rito sa loob. Verse 8, sa lupaing maburol at sa mababang lupain at sa Araba, sa mga boundaries po to, at sa mga libis at sa ilang, at sa timog, at sa mga libis at sa ilang, at sa timog, ang lupain ng mga Heteo, anim ulit ito, mga Heteo, Amoreo, at ang Kananeo, ang Periseo, ang Hebeo, at ang Jebuseo. Kung kayo po ay sumusubaybay, dinaanan po natin ito sa chapter 10 hanggang 11. So ito yung mga hari. Verse 9, ang hari ng Jericho, isa. Ito yung sinakop at pinatay ng mga Israelita. Ang hari sa Ai, na nasa tabi ng Bethel, isa. Verse 10,
So ito po na po, no? Ang hari, diretso ko lang pong babasahin mga kapatid. Kasi dinaanan naman po natin to. Ang hari ng Jerusalem. Kung maalala niyo po, yung hari ng Jerusalem, si Adoni-Zedek, di ba? Isa, ang hari ng Hebron, isa, ang hari ng Jarmuth, isa, ang hari ng Lakish, isa, ang hari ng Eglon, isa, ang hari ng Geser, isa. So, itong Jerusalem, meron po silang, 5 po sila nagkaroon ng unity to fight Israelites. Ito po yung mga hari ng mga Amorites. Amoreo rin po sila. Mababasa niyo po yan sa chapter 12, kung di ako nagkakamali, o chapter 10. Wow. Saan tayo? Verse 13, ang hari ng Debir, isa, ang hari ng Geder, isa, ang hari ng Horna, isa, ang hari ng Arad, isa. So, beginning verse 12, o 13, hindi ako nagkakamali sa chapter 11 na po ito. Hindi lang na-specific yung ibang mga lugar. So, 15, ang hari ng Libna, isa, ang hari ng Adulam, isa, ang hari ng Makeda, isa, ang hari ng Betel, isa, 17, ang hari ng Tapuya o Tapua, isa, ang hari ng Heper, isa, ang hari ng Apek, isa, ang hari ng Lasaron, isa. Verse 19, ang hari ng Madon, isa, ang hari ng Hazor, isa. Verse 20, ang hari ng Simron, Meron, isa, ang hari ng Aksap, isa, ang hari ng Taanak, isa, ang hari ng Megiddo, isa, ang hari ng Kedes, isa, ang hari ng Jokneam sa Carmel, isa. Verse 23, ang hari ng Dor sa kaitaasan ng Dor, isa, ang hari ng mga bansa sa Gilgal, isa. Last, verse 24, ang hari ng Tirsa, isa. Lahat ng mga hari ay 31. Ang 31 na ito po yung mga nasa loob ng Kanaan sa pamumuno ni Joshua. So, kings. 31 kings, and then 2 yung hari sa Transjordan, na ang kasama naman doon ay si Moses. So, kung titignan natin, ilang hari po lahat, 33 kings. Mula doon sa kabila ng Jordan hanggang sa loob ng Kanaan. So, ito po ay pinatay po. Actually, pinatay po nila ito. Wala po silang itinira dito. Sinakop po sila ni Josue. So, lahat po ito ay pinatay ng mga Israelita. Now, mga kapatid, so ang lugar na ito na by the way, okay. So, lahat po ito na nasakop sa loob ng Kanaan, ang measurement niya ay nasa 6,600 square miles approximately. Yung nasakop dito sa 31 Kings. Kung i-convert sa kilometers, square kilometers is 18,000 kilometers. Kaya, malaki rin naman. Hindi ko na-compute ko ilan yung Philippines. Pero Philippines, malaki ang Philippines kaysa sa Israel actually. So, mga kapatid, no, ito yung mga tinalo, sinakop. Pero, in chapter 13, verse 1 to 7, sasabihin pa rin ni Lord yung mga hindi pa nasasakop. So, alam ni Lord. So, hindi kailangan ng surveillance. Kung yung mga hindi pa nasasakop, hindi kailangan ng o tawag dito, paano ba yan? Spies. Kasi wala na pong spies para
hanapin pa kung sino pa yung hindi nasasakop. Si Lord na ang ang nagsabi. Bagamat yung 31 kings, kaya nasabi yun, naganap na kasi. Pero itong Joshua 13 verse 1 to 7, wala po tayong mababasang nag-espiya ang mga Israelita para alamin pa kung sino-sino yung mga natitira. Si Lord na mismo magsasabi kung alin pa yung mga lugar na hindi pa nasasakop. So kaya nga mga kapatid, tingnan natin ano sinabi ng Panginoon. Pasok po tayo ng Joshua 13 verse 1. Hanggang 7 lang naman po ito. Sabi nito, si Josue ay matanda na at puspos ng mga taon. Sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay matanda na, puspos na ng mga taon. At may nalalabi pang maraming lupain na sasakupin. Actually, kung tutusin lahat ng mga binanggit dito ni Joshua, even si Moses binabanggit, yung mga Heteo, Amoreo, even yung mga yon, eh, si Lord naman ang nagsasabi noon, sa panahon pa ni, I think sa panahon pa ni, sa early, na panahon pa ni Moses, nababanggit niya yata ng Panginoon yon. Kung tutusin, wala namang actually sa chapter 30 ng Book of Numbers, doon lang sila nagkaroon ng espiya para ipadala, mag-check sila, mag-ocular inspect sila para mag-espiya po sila. But bago po sila nag-espiya, may mga previous verses na sinasabi, yung mga Amorites na yan, mga Cananeo na yan, ipapasakop na. But now, dito, sabi rito, walang specific age na nakalagay, but some commentary nakalagay more or less 90 to 100 years old si Joshua dito sa chapter 13. Kasi po, mamamatay po siya at the age of 110. Kaya sinasabi ni Lord na matanda na is, I think, above 90 na. O kaya nga 92 to 100, more or less. Dahil nga, according kay Moses, in Psalms 91, verse 10, na ang edad ng tao ay 70 lang, pero pag malakas-lakas, ay 80. Kaya kapag sinasabing matanda na, perhaps ito po ay nasa 90 o 91. 90 to 100. Now, so sabi rito, puspos na ng mga taon si Joshua. Tingnan nga natin sa New King James Version. Now, Joshua was old, advanced in years. And the Lord said to him, you are old, advanced in years, and there remains very much land yet to be possessed. So marami pa raw dapat makuha. So the word advanced in years, mga kapatid, in Hebrew, typical translated as baim, bayamim. In Hebrew, ang ibig sabihin ng advanced in years is baim, parang apostrophe patawag. Tas ganon. Tas I-am, bayamim, which literally means coming in days or entered into days. Na ibig sabihin, this is a positive or honorific description of old age. It indicates that the person has lived a full, satisfying, and fruitful life. Sa Bible, binabanggit din niya kay Abraham in Genesis 24 verse 1. Abraham was old, advanced in years. Actually, namatay siya, 175 years old. Ganon din binabanggit dito kay Joshua. And even si David, binanggit sa 1 King verse 1, o chapter 1 verse 1, now King David was old and advanced in years. Pero si David is 70 years old lang nung namatay. So it's not about the numbers, yung age. It is not about the numbers. It's about the quality of yung kanyang buhay. Naging fruitful life ang kanyang buhay, na satisfied ang Lord.
nabuhay sila at the full length ng buhay nila, which the Lord is masaya. Kaya yun ang isa sa mga ibig sabihin niya, katulad ng binanggit niya kay Joshua na advance in years, na para sinasabi na marami kang nagawa. Fruitful life. Even si David, 70 years old, binanggit niya ito, fruitful life, satisfying. And kahit na si David ay 70 years old lang, napakabata. Why? Because naging makabuluhan po ang buhay nila, naging mabunga dahil sumusunod sila sa Panginoon. Eh si Jesus nga, more or less, 33 years old nung namatay. May mga nagsasabi, 34 years old. But very fruitful life. Ang buhay ni Jesus bago namatay. It's not about the numbers, mga kapatid. It's about the quality of life na kung paano sumunod sa Panginoon. Kaya si Joshua at the age of 110, bagamat dito sa verse 1, more or less 90 to 100 lang siya, sinabihan siya dito ng Panginoon. So, na-evaluate ni Lord ang kanyang buhay is very abundant and prosperous. Kasi pangako niya yan sa Joshua chapter 1, verse 8 to 9 No? Meditate the law day and night at pagpapalain ka. And then, walang comment si Lord sa kanya, no comment. Tingnan natin kung anong gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi niya rito, matanda ka na, sinabi niya ba, ikaw ay matanda na, busbusan ng mga taon at may nalalabi pang maraming lupain na sasakupin. Kaya mga kapatid, yung fruitful life, yung na-maximize niya yung buhay niya na yung functionable ang buhay niya na nagustuhan ng Panginoon. Tayo po mga kapatid, ganun din naman ang gusto ng Panginoon. No? Na yung bang, may kasabihan nga, minsan, nadidinig ko to sa iba na tumatanda ka na paurong. O kaya tumatanda ka na walang pinagkatandaan. So sana tumanda tayo na may magandang function ng buhay natin. Kung baga sa mata ng Diyos, pag tinignan tayo, very fruitful, advance in life, o advance in years. Kung tawagin ay bayamim in Hebrew word. Sabi sa Deuteronomy 30, verse 9 to 10, pasasaganahin ka ng Panginoon Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga ng iyong katawan, sa anak ng iyong sa anak ng iyong bakahan at sa bunga ng iyong lupa, sapagkat muling magagalak ang Panginoon sa pagpapasagana sa iyo, gaya ng kanyang ikinagalak sa iyong mga ninuno. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoong Diyos at tutuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tungtuning na susulat sa aklat na ito ng kautusan. Kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoong Diyos ng iyong buong puso at kaluluwa. So, very prosperous po ang buhay ni Joshua because nag-obey siya sa Panginoon. Ganon din si Abraham and si David. Si David nagkasala man, pero yun ay nabayaran din naman. Pagsisihan niya rin po yun. But lahat sila ay nakatanggap ng ganong honor ni Lord. Advance in years, no? Yung bang very satisfied si Lord. Now, marami pang sasakupin. Anong balak ng Panginoon sa mga hindi nasakop? Verse 2. Balik tayo, Joshua 13, verse 2. Ito ang mga lupain na lalabi, ang lahat ng lupain ng mga Pilisteo, at ang lahat ng sa mga Geshureo. Verse 3, mula sa Sihor na nasa silangan ng Ehipto hanggang sa hangganan ng Ekron, sa dakong hilaga ng kabilang sa mga Kananeo, ang 5 pinuno ng mga Pilisteo, ang mga Gaseo, Asdodeo, Ascaloneo, Geteo, Acroneo, at ang mga Hebeo. Mga kapatid, very detailed sa Panginoon. Hindi niyo pa nasasakop itong mga ito. Alam niya yung lugar, kung saang parte, hilaga, silangan, yung boundaries, yung lahi. Binanggit pa nga rito sa verse 3, yung 5 pinuno ng mga Pilisteo, naka-very specific.
pinuno or leader ng mga Gaseo, Asdodeo, Ascaloneo, Giteo, Acroneo, at ang mga Hebeo. Alam ng Panginoon, bagamat marami tayo nabasa ng mga pinuksa ng mga hari ng mga Amoreo at Hebeo, pero iba't iba, may mga hari pang iba. Pero, kung papansinin po natin dito, mamayan lang po, tuloy ko lang po. Verse 4, sa Timog, ano Timog? Kakalimutan ko yung kung di Norte o South ang Timog. South, no? South. Ang Timog, South, sumabayon ang lahat ng lupain ng mga Kananeo at ang mga Mehara. Pag sinabing Kananeo, karamihan po, nandito po yan sa parting Jerusalem. Sa southern part po yan. Ang northern part, sa panahon ni Jesus, andun po yung Galilea. At yung gitna, andun yung Samaria. Tapos sabi pa, verse 4, at ang Mehara na pag-aari ng mga Sidonyo, alam ng Lord, hanggang sa Apek, hanggang sa hangganan ng mga Amoreo. So lahat ito ay binibigyan ni Lord ng idea yung mga Israelita, si Joshua, na kailangan alam nila yung location ng mga sasakupin pa nila. Hanggang sa hangganan ng mga Amoreo. Verse 5, at ang lupain ng mga Gebalita at ang buong Lebanon sa dakong sinisikatan ng araw mula sa Baal-Gaad sa ibaba ng bundok, Hermon, hanggang sa pasukan sa Hamat. Verse 6, ang lahat ng naninirahan sa lupaing maburol mula sa Lebanon hanggang sa Misrepot o Misrepot Maim. Sa makatuwid ay lahat ng mga Sidonyo. Sila'y aking itataboy mula sa harapan ng mga anak ni Israel. Lamang ay ibabahagi mo sa Israel bilang pamana, gaya ng inuutos ko sa iyo. Okay. Verse 7, tuloy ko lang po hanggang verse 7. Last verse. Kaya ngayon, hatiin mo ang lupain ito bilang pamana sa siyam na lipi at sa kalahating lipi ni Manases. Excuse me, Salim. Okay naman yung audio daw. Sabihin mo. Okay. Thank you. Mga kapatid, alam ng Panginoon yung mga lugar, exact location. May binabanggit pa nga rito na mga orientation, north, east, south, west. May binabanggit pa rito yung mga lugar na pasukan, entrance area, Maburol, Hills, I think. So maliwanag po kay Lord yung mga lugar na naka-specific yung location. Yun po yung mga hindi pa nasasakop. Pero, ano po bang napansin ninyo? Dito po sa mga lugar na hindi pa nasasakop, wala na pong hari na natitira. Ang meron lang po dito ay sa verse 3 na nakalagay, yung 5 leader ng mga Pilisteo. Ang mga Gaseo, Asdodeo, Ascaloneo, Giteo, Acroneo, at ang mga Hebeo. 5, nakalagay dyan, 5 pinuno. Wala na pong hari dyan. Inuna po ng Panginoon talagang patayin ang mga hari upang wala nang mamuno sa mga ito. Sa isang labanan pa nga kapatid, kapag ang leader po ay napatay na, nade-demoralize na po ang mga tao, mga kalaban. Tulad na sinasabi ko po sa inyo, ngayon po, lagi po akong tumitingin, nanonood ng mga footage ng gera. Nung namatay si Hitler, medyo na-demoralize na yung mga tao ng mga German. So, usually, ganun talaga. Even sa laro ng chess, di po ba? Alam niyo po yun, na kailangan yung queen ay mapatay o makain para queen ba o king? King, no? King pala, king. Upang mabumagsak na yung kalaban. So, si Lord,
inuna niya pong mapatay yung mga hari upang ang mga lugar na ito na dapat pang sakupin ay very demoralized na po ito. Ipapaubaya na po ito ni Lord sa mga sa mga tribes leader. Halimbawa, next week po, beginning verse 8, ipapamana na po yung mga lugar, kung saan ipapamana yung mga lugar. Summary na lang po ito. Sa verse 8 hanggang buong chapter 13, verse 8 hanggang 33, summary po ito kasi ibinigay na po ito sa kapila sa Transjordan area. But beginning chapter 14, ito po yung mga ipapamana sa mga nasa loob ng Kanaan. So, 9 tribes ni Israel, 9.5, ipapamana. So, ngayon, yung mga leader ng mga tribo, for example, si Caleb, may mga lahi pa siya dito, anak siya ni Judah, sila po ay makikipaglaban pa sa mga lugar na sasakupin. Katulad ng binanggit dito ngayon. So, sila na lang makikipaglaban, hindi na po si Joshua. Labas na po si Joshua, ipapamana po ni Joshua yon, utos ng Panginoon. At sa bawat tribes na magmamana ng lugar, kapag naroon pa rin yung mga binanggit dito, beginning verse 1 to 7, kapag nandun pa rin itong mga ito, masasakop nila ito, like mga Philistine, Geshureo, Sihor, Ekron, sila na po yung makikipaglaban para itaboy na po ito. Wala na pong hari dito. Leader na lang po yung iba nandito. So, sila po ang makikipaglaban. Okay. So, ngayon mga kapatid, so more or less, 15 tribes pa yung mga sasakupin nila na mga kalaban po, sasakupin pa ng mga lahi, mga anak ni Israel. More or less, 15 po yung nakita ko. Pakig-double check na lang. So ngayon, ipapahati na po itong promised land na ito na matagal nang ipinangako. So wala na pong mga hari. Okay? Pinatay na lahat ni Joshua. Pinapatay na ng Panginoon. So karamihan po dito ay naninirahan sa Mediterranean coastal area, sa parteng western part. So 60 miles or 96 kilometers yung Mediterranean Sea coast. Yung iba nandun kasi naitaboy po yung iba doon. Parang pumasok po yung mga Israelita sa pinakasentro ng Kanaan. So yung ibang mga lahi na itulak po sa ibang lugar, malapit na sila sa dagat. So yung mga magmamana po noon, yung iba andoon sa mga, at yung mga lahi ito, nandun po sila sa mga lugar na sulok-sulok na po. Sila yung napunta doon. Pero yung pinaka-kapitolyo o sentro ng Kanaan, andito na po, majority na po, na nakuha po ng mga Israelita. Actually, ang nakuha nga po nila is 18,000 square kilometers. Ang mga nakuha po ng mga Israelita sa loob ng Kanaan. Okay? Now, mga kapatid, so, hanggang doon lang po tayo, no? Hanggang verse 7 lang. Pero, itong promise land, kung babalikan natin, magpa-flashback po tayo sa mga beginning Genesis pa lang, gaano ba katagal bago natupad itong promise land na ito? Matagal po. Kay Abraham pa lang, naipangako na po ito. Genesis 12, verse 5 to 8. After ni Abraham, ipinangako rin ito kay Isaac. Si Abraham at si Isaac at si Jacob, itong tatlong ito, mga kapatid, lahat ito nakaranas ng famine. Si Abraham po, nakaranas ng famine at pumunta sa Egypt. Yung hari ng Egypt, nagustuhan pa nga si Sarah, nagsinungaling pa nga si Abraham. So, nung si Abraham, si Sarah nagkaanak, si Isaac, at lumaki na si Isaac, pinangako rin to
ng Lord ang promised land na to kay Isaac. At nung siya po ay, nung panahon naman niya, nagkaroon din ng famine sa Israel, sa Canaan, bababa po siya ng Egypt, pero pinigilan siya ng Panginoon. Manatili ka rito, ibibigay itong lugar na ito, sabi ng Panginoon. And then, pagdating naman kay Jacob, sa anak ni Isaac, ipinangako rin to ng Panginoon kay Jacob, Genesis 28 verse 13, Genesis 35 verse 12. So itong tatlong ito, Abraham, Isaac, Jacob, lahat po ito nakaranas po ito ng famine sa Canaan. Kaya nga, itong uli, si Jacob, nung nagkaroon ng famine, tagtuyo at wala silang makain. So alam natin ang istorya nito, yung mga anak niya nagpunta ng Egypt, na naging administrator ng food ng Egypt yung anak ni Jacob na si Joseph. So alam natin ang istorya. Itong tatlong ito pareho nakaranas ng paggutom sa Canaan. And yet, pinangako pa rin ito na ibibigay ito sa kanila. So matagal na. And then sa panahon ni Moses, how many times binanggit na ipapangako ito sa mga Israelita? Pero ito ay natupad lamang kay Joshua. Kaya kung kukumpitin natin kung ilang taon bago natupad yung pangako na ito, it's not only from Moses, beginning Abraham pa. So more or less 700 years bago natupad itong pangako na ito na mapapasa kanila na po ito talaga. Itong Kanaan na ito. Kaya sa view ng mga tao, napakatagal po yung pangako, mga kapatid. Now, ano ang nakita natin dito? Siyempre po mga kapatid, literally speaking, sa mga Kristiyano, wala naman tayo makikitang ipinangako ng mga lupain dito sa lupa, dito sa daigdig nito. But tingnan natin, ano muna ang pagkakaiba ni Jesus kay Joshua o si Joshua kay Jesus? Tingnan natin, kasi pareho naman sila ng Joshua and Jesus share the same name, Hebrew, Yeshua or Yeheshua. At sa Greek word ay Lesus. Lesus. Actually, Jesus na sa English yun. Meaning, God's salvation. So, anong ginawa ni Joshua? Meaning, God's salvation and both serve as God-appointed leaders who bring His people into a promised land. Kay Joshua. Pero kay Jesus is a promised rest. Joshua serves as a type foreshadow of Jesus leading the Israelites into Canaan, while Jesus leads believers into heaven, fulfilling the role of ultimate deliverer and savior. So paano? Balikan natin si Joshua. So paano sila nakapasok ang mga Israelita nung panahon na yon? Meron pong sinabi si Moses bago sila nakapasok. Ito po. So tingnan natin, balikan natin muna si Joshua. Deuteronomy 8 verse 1 to 2. Sabi ni Moses, inyong maingat na gawin ang lahat ng utos ng aking inutos sa iyo sa araw na ito upang kayo mabuhay at dumami at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. At inyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpapatnubay sa iyo ng Panginoon. Alalahanin mo po yun, sabi doon ni Moses. Patnubay sa iyo ng Panginoon Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. So, mga kapatid, no, sundin niyo yung utos. Pagdating niyo doon, para dumami kayo, maangkinin niyo yung lupain, sabi ni Moses. At sabi rito, no, alalahanin ninyo ang 40 years na patnubay ng Diyos sa inyo. So, yung guidance ni Lord sa kanila, for 40 years, hindi sila nagutom. Walang namatay sa gutom. Walang namatay sa uhaw. Lahat po yun ay provide ng Diyos. Talagang pinatnubayan po sila. Upang kayo pagpakumbabain, sabi rito.
So in the same way din, si Jesus naman, ano naman ang kanyang may pangako? Si Jesus po ang ating Panginoon, ang ipinangako niya is promise of abundant life. Sabi sa John 10, verse 10 to 11, ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw, pumatay at bumuksa. Ako'y pumarito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Verse 11, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay sa mga tupa. So, ibig sabihin, yung abundant life na ito na binibigay niya, yung kamatayan ni Jesus sa mga tupa. Ano pa? Ano pa ang pangako ng Panginoon? Pangalawa, promise of eternal life. Aklat ng 1, chapter 6, verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Amen. Eternal life. Aklat ng 1, chapter 10, verse 27 to 28. Pinapakinggan ng aking mga tupang aking tinig at sila'y aking kilala. So yung makilala tayo. At sila'y, di pa tapos. At sila'y sumusunod sa akin. Verse 28. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. So, promised eternal life. Siyempre po, pag pinangakuhan ka ng eternal life, saan ka titira? So, ito naman yung promise niya, the new heaven and earth. Mga kapatid, according sa Revelation chapter 22, verse 13 to 14, Apocalypse, sabi dito, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Mapapalad na naghugas ng kanilang damit upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod, yung city, sa pamamagitan ng mga pintuan. Mga pintuan. Sa city, lungsod, sa pamamagitan ng mga pintuan. Revelation 21, verse 1 to 3. At nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa. So, may promised land din pala. Bagong lupa. Mawawasak muna ito, mga kapatid. Mawawasak muna ito. Maraming sinanggit dito na even yung sun, moon, mawawala yung langit, yung tinatawag na first and second level of heaven, mawawala po yun. According sa belief ng mga Hudyo, stars, mawawala po yun. And lupa, ito, mawawala rin po ito. Pero mayroong kapalit. Sabi rito, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. So, promise lang din po yung lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit. Buhat sa Diyos na nakahanda na gaya ng isang babae kakasal sa nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono nagsasabi, masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan nila o bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila. Amen. At siya'y magiging Diyos nila. Makakasama natin ang Panginoon, ang Diyos. Di ba si Joshua, hindi naman si Joshua na ipon sa Transjordan, kasama si Joshua sa loob ng Kanaan. Pag binasa niyo pa yung Revelation 21, buong 21, yung lungsod doon is yung Jerusalem, maraming pintuan doon. So, bagong langit at bagong lupa. So, kay Jesus, kay Joshua, as the Lord's promise to all the Israelites, the promised land, lupa lang ang pangako. But kay Jesus, ang pangako niya is new heaven and new earth. So kung babasahin niyo lang po yung Jerusalem, ang ibig sabihin kasi ng Jerusalem is not the place. It's the city of peace. Lungsod na papasukin ng mga maliligtas. Revelation 21, 9 to 27. So,
Katulad nila ng mga Israelita, matagal bago natupad yung pangako. And I think this is also medyo hindi pa rin siguro ganun kabilis ito. Yung promised land na new heaven and earth. Kapag ang tao naligtas po, siyempre po, magkakaroon muna siya ng eternal life. Kapag ang tao po ay namatay, magkakaroon muna siya ng eternal life, mga kapatid. At hindi na siya papasok o mapapahamak sa eternal damnation. Kaya tanong dito, paano ang tao? Question, paano ang tao mapupunta sa eternal life? Kanina, nung sinasabi ni Moses, sa Deuteronomy 8, verse 1 to 2, sundin ninyo ang kautusan, sabi ni Moses, upang pagdating nyo ron, kayo ay dumami at mapagpala. At alalahanin ninyo ang Diyos, ang Panginoon, sa 40 years na ginabayan kayo. Sabi doon, pinagpakumbaba kayo ng Panginoon. Pinagpakumbaba. So mga kapatid, ganun din mga kapatid, the same way din si Lord. No? Tinuturuan tayo magpakumbaba. So mga kapatid, kung titingnan natin, paano ba mapupunta sa eternal na buhay? How can we inherit the eternal life? Siyempre po, number one is repent and yung humility. Kapag tayo po ay humihingi ng tawad, ito po ay pagpapakumbaba, mga kapatid. Ito po ay pagsuko sa Panginoon. Kapag tayo po ay sumusuko, nagsisisi sa mga kasalanan, dahil hindi naman natin kayang kalabanin ng Panginoon, so tayo magpapakumbaba talaga. Isusuko ang ating sarili. So repent, Gawa 2 verse 38, sabi po dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pangalawa, ano ba? Believe in God and the word of Jesus. Aklat ng 1, chapter 5, verse 24. Siyempre po, pag nag-repent po tayo, maniniwala po tayo kay Kristo at sa Diyos. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita, word of Jesus, at sumasampalataya sa Kanya, sa Ama, na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. So, hindi lang tayo nananampalataya kay Jesus, ha? Kasi ang dami po, believe in Christ, believe in Jesus. Actually, mga kapatid, sa Ama. Huwag natin itsatsapwerang Ama. At hindi dati sa katulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. And number 3, siyempre, trusting Jesus about His salvation. Ito yung famous verse, John 3:16, aklat ng 1, 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan ay binigay niya kanyang tanging anak. Upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mananampalataya tayo sa kaligtasan ni Jesus. Siyempre po, repent, believe in God, believe in Jesus. Kailangan may manifestation ng Holy Spirit. Ika-4, manifestation of the Holy Spirit. Roma 8 verse 10 to 11, sabi po dito, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na muli kay Jesus, yung Banal Espiritu ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo, yung Espiritu na yon mula sa mga patay, ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Kaya ang muling pagkabuhay ni Jesus ay yung Espiritu daw. So ang Espiritu ito, I believe, ang Holy Spirit, siya rin ang magbibigay ng buhay sa atin. Dalawang buhay. Ibig sabihin, habang mabubuhay tayo physical, at siya rin yung magbabangon sa atin para makamit ang buhay na walang hanggan. Kasi sabi rito kung sino raw yung buling nagbuhay kay Jesus, ang Espiritu na yon ay siya rin mabubuhay sa atin, sa mga mananampalataya. So very important po ito. Kung titingnan natin, kung ibabangga natin si Joshua kay Jesus, same role, Joshua, same name.
na tumutugma sa kaligtasan, Yeshua, Lesius sa Greek. So pareho ang role nila, but syempre, si Jesus is not only the promised land, ang pinangako niya, yung eternal life and promise of new heaven and new earth. Yung new heaven and new earth, maaring matagal pa yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pangako ni Lord kay Moses sa mga Israelita, nagsimula pa kay Abraham eh. Kung tingnan natin span of time, matagal. But I believe, kapag tayo namatay, secured ka naman. Kapag ikaw ay ililigtas ng Panginoon, siyempre, ang mahalaga may eternal life ka. Yung kaluluwa ay nakalaan na sa buhay na walang hanggan. Sa kamandali ng Panginoon, walang problema. Basta hindi ka mapapahamak, sa kamandali ng Panginoon ay makakamit mo yung buhay na walang hanggan. Ipinangako ng Panginoon. So, nawa mga kapatid, salamat sa inyong pagsubaybay at nawa ang ating pinag-uusapan dito ay mga pangako ng Diyos, tinutupad niya ang mga pangako niya. Hindi po ito delay, kundi nakaplano ang mga plano na to ng Diyos at matutupad ito. Kung papasinin lang natin, iba-iba yung pinangakuan pero natupad kay Joshua. Kaya mga kapatid, ang mahalaga, natupad yung pangako ng Diyos. Ganun din kay Jesus. Kung ano pinangako niya, so after ni Jesus, ipinadala ang Holy Spirit. So ang Holy Spirit ang maggagabay sa atin para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Sige po, maraming salamat. Let's pray. Diyos Ama, salamat po ng marami sa tagumpay ng mga Israelita at next week at sa mga susunod pang Wednesday ay distribution of lot, confirmation ng lot, yung mga nakatira sa Transjordan, ang mga Reubenites, at saka yung mga Gadites, at saka yung half of Manasseh, babalik na po sila roon at maninirahan na sila ng payapa dahil tapos na ang labanan. Sa party nila, maaaring wala na masyadong labanan, but inside Canaan, napakarami pa ho mga battle, ang mga tribes leader. Kaya Panginoon, salamat po sa magandang halimbawa na pinakita ni Joshua. At sa inyo rin, Panginoon, na nakita namin ng iyong specific surveillance sa mga kalaban na hindi pa nasasakop. So, nakita namin, Lord, ikaw ang nakakaalam lahat. So, yung tinatawag na intelligence report, parang gano'n ang dating ninyo, Panginoon, that you are very super nakakaalam ng lahat. Kayo nakakaalam ng kalaban ng mga Israelita. So, ganun din, ako'y naniniwala na kayo rin nakakaalam ng mga kalaban namin. And then, itinuturo mo sa amin din ang protection, saan nakapwestong kalaban, kung paano sila lalabanan. So, biblically speaking, narito lahat ang mga kaparaanan mo, Panginoon. Kaya, thank you, Lord, sa iyong mga salita na ginagabayan niyo po kami hanggang ngayon to fight mga enemies ninyo, Panginoon, at tinuturuan mo kami lumaban. Kaya maraming salamat. Patuloy ko tinataas sa inyo, Lord, ang mga kapatiran na nakakaranas ng sakit, complete healing and recovery po kay Brother Don, Brother Ramil. I lift up to you, Lord, si Brother Ramil, mawala rin po ang ubo, sipon, and complete recovery din kay Sister Tess. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtubay. Lord, maraming salamat din po sa mga mahal namin sa buhay na patuloy niyong iniingatan. Ang mga elders po namin. At any prayer request? Baka may maalala kayo. Comfort, Lord, sa Imelda, Panginoon, na friend ni Sally, namatayan ng nanay. I'm praying, Lord, nawa tumasa na po yung kapatid ko sa workout niya kulang na pagpasa sa mga medical requirements para sa abroad, Panginoon. Complete blessing din and healing din and recovery
kay Brother Edgar na masipag namin kapatiran. Siya po ay patuloy namin nakakasama sa church. We praise and honor your name. Bless you rin po yung mga ministry na gawain po, Lord. Tomorrow, Panginoon, pagpalain niyo po kami na muli niyo kaming magamit bilang kasangkapan to share the gospel, Lord. Maraming salamat. And to all the viewers, hindi ko man sila kilala, aming Diyos, naway makarating po ang iyong kaawaan, kahabagan sa kanilang kalagayan. Ano man ang kalagayan nila ngayon, sila man may sakit, may malubhang karamdaman, o may mga bagay na problema, financial, relationship, o mga anxiety, depression, Diyos Ama, dalayan ko po ang comfort, Panginoon, at kagalingan sa kanilang mga kalagayan. Dinadalayan ko rin po ang comfort sa family ni Wilbert, kay Lani at sa mga anak niya. I pray, Lord, na si Tonton, bless niyo po yung pangalan niya, anak. Alam namin na may konting trauma pa sa pagkawala ng kapatid niya, but Lord God, please, mapuspos po ninyo sila ng joy, comfort, and peace na Lord ay malagpasan po nila yung pagsubok na ito sa tulong mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lord, tinatas ko rin po, Panginoon, sa inyong mga apo ni Brother Don na may nararamdaman din pala, Panginoon. Si Lucas at si Naomi. Maraming salamat, Ama. Tinatas ko po ang lahat. In Jesus' name we pray. God bless you all, to all the viewers. Salamat po sa pagtsatsaga.